Mapagpalang araw sa lahat ng mga bubuting Pilipino sa buong mundo na nakikinig at naniniwala sa ating reaksyon na ito, no? At ang ating pag-uusapan ngayon, nako, sabi nga nila meron na namang virus at napapanood ito sa mga social media. Pero huwag tayong pakasisiguro na meron nga, dahil marami raw pala ang nagpapakalat ng maling impormasyon na naman na meron na namang coronavirus o virus na kakaiba na para ikalat ito sa buong mundo. Nako, fake news yata ito. Yan ang ating malalaman at kailangan nating makinig at panuorin ito para malaman natin kung totoo nga ba na merong nagkakalat nito sa buong mundo. Alam naman natin na kung sino yang bansa na yan. Eto, panuorin natin, please po. Comment down below kayo, like and subscribe. Kailangan ko po ang inyong suporta dito sa ating channel na Wow Philippines. Suportahan nyo po bilang isang local vloggers ng Pilipinas. Eto na, panuorin natin. Mga Chinese trolls sa social media. Ayan na. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Ayan na. Nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy Ayun na. sa nagaganap sa West Philippine Sea. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Yun. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nang bubundol ng mga barko at pinagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato Kaya ang nga, mga Pilipino. tama. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. Yes. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Eto na. Salamat kay PMC ha. At hiniram ko muna yung kanyang video, no? Para reaction natin. South Philippines. Alam ng lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo Wow. pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms. Yes. Sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Facebook na rin ang nagsabi na ang social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Dito marami ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping. Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan Yan. ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataforma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasik ng lagim sa internet. Grabe, Mga no? social media trolls. Ito na. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo, at masama ang motibo. Ayun, mga Ang mga trolls. social media trolls naman ay parang ganun din. Ayun. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Sa Pilipinas, sandamukal ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Oh, ito na. First comment natin dito, yung mga trolls na sinasabi dito, yung mahilig manira, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, na ito po ay umaasenso na at umuunlad ng ating bansa. Huwag nyo namang guluhin, huwag nyo namang hataking paibaba dahil sa pera na kanilang binabayad sa inyo. Yung mga trolls dyan, dapat tulungan nyo pang mapaunlad ang ating bansa. Hindi yun dahil sa pera lang na tinatanggap ninyo na para lugmukin ang mga namumuno sa ating bansa. Sana itigil nyo na yan dahil ito ay walang magandang maidudulot sa ating bansang Pilipinas. No? Kung kayo ay gusto nyo na maging sunod-sunuran sa isang bansa na talagang naninira at nanggugulo, sana ay lumipat na lang kayo kung saan kayo binabayaran nito. Lumipat kayo doon sa bansang kayo ay inuutusan nito dahil ang bansang Pilipinas ay gustong umunlad at gustong magsikap ng sa sariling paa ay inyong nilulugmok. Di ba? Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Yun. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Yun na. Marami din sa ibang bansa. Grabe, Kung no? matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Yun. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet
na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. Naku po. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Makalaunan ay napag-alaman ng mga inchik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ibinalita din ito sa BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Ito second comment ko rito, dahil nga sa magkaaway ang China at saka Taiwan, sila ay ginamit ng China para masira ang bansang ito, na hindi naman pala sila nagpapakalat ng mga sakit na katulad ng coronavirus, ginamit ang kanilang bansa para masira. Pero ang katotohanan pala nito ay nanggaling sa social media ng mga Chinese na para magkalat ng mga virus na katulad nito para maging magulo ang buong mundo. Pero sa ngayon, sana naman wag tayong maniniwala sa basta-basta na lang na kumakalat na sakit na ito. Kasi nga, maraming trolls at gusto lang din masira na naman uli ang bansang Pilipinas dahil nanggugulo na nga talaga ang bansang China. Ibinalita sa ZDNet noong Ding 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libo-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Gumagawa sila ng pera. Sinabi na mas nagiging interesado ang mga viewers kapag naiinganyo sila ng fake news. Grabe. Kung mapapansin, halos pareho lamang ang gawain ng mga trolls kahit sa ibang bansa. Ang unang hakbang ay ilabas yung kwento na gusto nilang ikalat. Tama. Tapos, para maging trending ang pahayag, gagatungan ito ng ibang mga trolls Naku. at atakihin yung mga kumukontra. Pero sa Amerika, mas malagim ang kanilang balak. Ayan sisirain nila yung buong mundo. Itong mga Chinese talaga na to, mga ano to pinayupak ang mga to Grabe itong mga ginagawa ng mga Chinese na ito. Sa mga bansang mayroong alitan, katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng ProPublica na yung mga anti-Ukraine propaganda ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Grabe. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento, tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending. At para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumukontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024 na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Naku po. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natunton Yun. na mula pala sa grupo ng camouflage ng China. Naku. Ayon sa mga eksperto, Makin mo, ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Ito na, ito ang fourth komento natin o third comment natin dito sa mga naniniwala sa China, o maka-China. Naku po, itigil nyo na yan dahil ito po ang magpapagulo sa ating bansang Pilipinas na tumataas na yung ekonomiya at nag-uumpisa ng umunlad, At sana naman din kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, talagang alagaan nyo ito na huwag maniwala sa mga Chinese na ito dahil guguluhin lang talaga nila dahil sa pamamagitan na kinakalat na namang virus na fake news pala ito, talagang sila talagang makakasira sa buong mundo. Kasi natataranta tayong mga Pilipino pag may mga balitang mga virus na ito na kinakalat na fake news pala ito, talagang tayo ang talo rito dahil nakikinig tayo sa mga fake news na katulad ng kinakalat ng mga incheck na ito. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato. Ayan. Sa mga tweet, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Tama. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos Tama. na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala para Tama sa yan. Pilipinas. Yes. Tama yan. May magandang dahilan kung bakit gustong guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano Yes. na pumabor sa kanila.
Kahit magpalagana pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Yan. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Tama. Kung maililihis ang focus ng bansa, imbis na sa international, mapunta sa national issue, hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga injig. At kung lubos ang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Tama. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, masisira ang play. Yun. Hoy, Buwan ng Hunyo, babala ito sa mga namumuno sa gobyerno natin dito sa Pilipinas na sana naman din kung nagkakaisa ang ating mga senador at mga congressman dito ay talagang mapapalayas natin itong mga sindikatong incheck sa Pilipinas at hindi na tayo magagapi nito sa ating mga kaisipan dahil din sa social media na pinapakalat nila itong mga virus na fake news para naman din mapaniwalaan na meron na namang nangyayari na fake news sa ating bansa na coronavirus na ito. ng Hunyo 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Beijing. Naku po, Tapos, ayun na. buwan ng Oktubre Tama sa yan. Inquirer, sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Tama. Sa madaling sabi, katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalokohan ng mga injig. Yan, At alam dapat. ito ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon Tama dito yan. sa bansa. Tama yan. Pero kung gagatungan nila gulo sa politika, kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. Tama. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap Malaki. na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Tama. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ang kalokohan ng mga komunista. Tingnan nyo yung binabangga na barko, oh. Ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Baka malingat na lang tayo ng isang beses. Hindi natin alam. Sila na ang may hawak sa buong karagatan. Yan. Ito yung Ito yan napakamalaking silbi ng mga vlog na ito na tanging yung mga vlog na ito ay nagpapaliwanag at nagbubukas sa ating mga kaisipan na sana naman din itong mga mamamayan na naniniwala sa mga Chinese na nanggugulo sa ating bansa ay tigil-tigilan nyo na dahil kung hindi, eto na naman, papasok na naman si fake news na si coronavirus, meron na naman daw at kinakalat na naman ng mga Chinese trolls na ito sa buong mundo na meron na namang virus at hindi na tayo maniniwala dyan sa mga kanilang mga pakulo para kumita sila dito sa mga gamot na ito na kinakalat sa buong mundo na baka magkasakit pa tayo. Kaya sana naman din ay huwag maniwala sa mga Chinese trolls na ito na nagpapakalat ng maling balita sa buong mundo. Ayan, mga pro-China dyan, sana naman makinig na kayo at mabuksan na ang inyong mga kaisipan na tanging gobyerno ng Pilipinas ay hindi na naniniwala sa China ay dahil sila ang gustong mag-angkin ng karagatan dyan tulad ng West Philippine Sea. Gusto nyo bang makuha ng mga incheck na ito ang ating karagatan na tanging hanap buhay ng mga mangingisda dyan na ang ating likas na yamang dagat ay mapupunta sa kanila? Ito yung sinasabing out of sight, out of mind. Buksan mo ang iyong Tama. isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Yan na, sinasabi katotohanan ang susi. Huwag tayong maniniwala sa mga fake news na katulad nito. Meron na naman kumakalat sa social media na mga virus kuno na ito ay pinagkakalat ng mga Chinese trolls na ito na nanggugulo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na naman na tanging gusto lang nila ay maghari at magbenta ng mga gamot na kung saan-saan kinukuha at ituturok sa tao. Yan ba ang gusto nyong mangyari sa bansang Pilipinas? Itong mga pro-China dito sa Pilipinas na gustong magwagi ang mga fake news na katulad niyan ay sana naman maliwanagan na kayo at mabuksan ang inyong mga kaisipan na itong mga nagpapakalat na katulad ng mga incheck na sindikato ay dapat nang mawala sa Pilipinas. Yan na. Tanging leksyon lang Leksyon lang ito at mabuksan ang ating kaisipan na itong mga fake news na kinakalat nila ngayon ay hindi talaga totoo. Sila lang ang kikita rito at ang bansang Pilipinas ay malulugmok na naman sa problema at sa sitwasyon na hindi inaakala
na hindi pala totoo.